Okay, so ang title ng message natin ngayon is Save and Prepare. Ilagay mo nga doon. Ilagay mo doon para mas maganda. Ayan. So, may babasahin ako dito na verse sa 2 Timothy 3 verse 1 to 2. Meron bang tagabasa natin? 2 Timothy 3 verse 1 to 2. Basahin mo, bro. 2 Timothy chapter 3 verses 1 and 2. But understand this, that in the last days there will come times of the difficulty. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Ayan. So, pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, tayo po'y manalangin. Yes, Heavenly Father, once again, thank you sa gabing ito, Panginoon. Salamat na alam ko na lahat ng pumasok dito ay pagpapalain mo, i-bless mo. Lord, kung sino man yung pumasok dito na may mga pinagdadaanan, alam ko na lalabas sila dito na may kasagutan. And Lord, salamat sa mga bagong bisita, bagong souls. Pagpalain mo sila. And Lord, as we submit your word, hayaan mo, Panginoon, na may clarity ang mensahe at ikaw lang po ang mapapurihan, ikaw ang magsalita through your instrument. And again, I am nothing without you. Bless your word in Jesus' name. Amen. So sabi niya sa Tagalog, no? Ngunit alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Okay. So nakaka-relate kayo kasi sa panahon ngayon, maraming nangyayari na mapanganib. Di ba? And kailangan, hindi ka lang saved, dapat prepared ka. Napaka-importante po yan eh. Kasi, hindi pwede na hindi prepared ang isang tao. Kung maalala nyo, meron pong nagtayo ng bahay sa isang bato at sa disyerto. So ngayon, nung tinayo ng isang mama yung bahay niya sa bato, at yung isa sa disyerto, nung dumating ang ulan, dumating ang bagyo, nawala po yung bahay na kung saan itayo sa disyerto. So, ano ang message doon? Napaka-importante na pag nagsimula ka na Kristiyano, kailangan ang goal mo is lumalim. Kailangan palalim ka ng palalim. At alam nyo, ang tutulong dyan po talaga ay sarili mo lang. Yung part na naririnig nyo ng mensahe ng pastor, ng life group leader nyo, siguro kunting porsyento lang yan eh. Pero at the end of the day, 90% you need to do your part. Kasi ang salvation, kapatid, individual po yan. At ang relasyon natin sa Panginoon, you know, I remember po, I came here 2006, no? So ilang taon na yun? 20 years na. So bata pa ako, pumunta na ako dito. I was around 15 years old. Joke lang. So ngayon, nagtrabaho ako sa mahirap na trabaho. Nasubukan ko ang lifeguard, housekeeping, lahat. At sabi ko, dumating sa punto na, Lord, ganito na ba talaga ang purpose ng buhay ko? Kasi wala akong relasyon sa Panginoon nung araw. So sabi ko, ito ba talaga ang buhay ko na mayat-maya nadidepress ako, mayat-maya nagkaka-anxiety, mayat-maya may nagagawang kalukuhan, mayat-maya sinisira ang buhay. So sabi ko, Lord, ganito na lang ba talaga ang kahihinatnan ng buhay ko? And then one day, someone shared the gospel to me, and then na-realize ko, oy, may purpose pala ako. Ngayon, I praise God na napunta ako dito sa Dubai, na dito ko nakilala ang Panginoong Hesus, na kung saan, ang ganda pala pag may relasyon ka sa Panginoong Hesus. Kasi akala mo, pinanganak ka na ligaw o pinanganak ka na parang wala kang purpose, matatagpuan mo lang ang purpose mo pala pag natagpuan mo ang Panginoong Hesus. Actually, ang verse natin mamaya is yung verse ng nag-exhort. So, hindi naman kami nag-usap, no? So, at least confirmation. So, napaka-importante po na kailangan lumalim ka lalo sa panahon ngayon. Yung pinakamalaking building sa buong mundo, which is ang Burj Khalifa. Alam niyo ba yung Burj Khalifa? Siyempre, taga rito. Nag-isip pa kayo, ano? Saan yun? Saan? Sa South. Iyan po, nung
Tinanong ko sa kaibigan ko na pastor na isang engineer na isa siya na gumawa dyan, grabe pala kahit po disyerto yan, pero grabe yung lalim at inilagay ng mga bato. Kaya kahit anong mangyari, hindi po kwan yan. May pangkontra yan kahit mag-earthquake yan. So ngayon, kung gaano katangkad yung building, ganon din kalalim yung pundasyon. So dapat isang Kristiyano, habang tumatagal ka, lumalalim ang pundasyon mo. Dapat yung salita ng Diyos, alam mo. Kasi maraming Kristiyano, 10 years, 15 years, pero nakakakita lang ng bersikulo pag nagsisimba. Pero may Bible naman siya. So ngayon, marami silang namimiss. Sayang. So importante po, magpalalim ka. Sabihin mo sa katabi mo, magpalalim ka. You know, the power of resurrection, alam mo ang power ng resurrection, mauunawa lang ng isang Kristiyano na lumalim sa salita ng Diyos. Because the power of resurrection brings forgiveness, brings miracle, brings breakthrough, and it will cancel bondage sa buhay mo. So ngayon, pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, matagal ka ng Kristiyano, hindi mo alam ang power ng resurrection, ay naku, sayang kapatid. Meron lang dalawa na hindi mawawala sa mundo. Ano yun? Ang Diyos at ang salita ng Diyos. Yun lang ang hindi mawawala. Yan ang eternal. That's why the Bible says that heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Ilagay mo yun, sis. Yun. Oh, ilagay niyo sa isipan niyo yan. Lahat mawawala. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Yung tinutukoy dyan na heaven, yung first heaven, second heaven, yung universe, okay? Hindi po yung final na heaven. Kasi sabi nyo, wala palang langit eh, di ba? Baka ma-misinterpret nyo, ano? Alam nyo, importante talaga nauunawaan nyo. Kaya nga, praise God na may mga leaders tayo dito na willing silang mag-aral, dumadaan kami sa mga aralin, talagang gagawa ka ng way para talagang malaman mo. By the way, may sasabihin ako sa inyo, i-announce ko na dito para hindi na maulit. Lahat ng nag-i-exhort ng giving dito, kasi minsan hindi na-check ng nag-a-assign eh. Huwag nyo gagamitin yung siksik, liglig at umapaw. Hindi po pang-giving yun. About forgiveness po yun, about judgment po yun. Kasi, minsan, nagagamit natin yung verse, okay? Maganda yung message, pero mali yung ginamit ng verse. Okay? So dapat, maganda yung message mo, align din sa verse na ginamit mo. So if God allows you to stand to exhort about giving, to share your testimony, huwag nyo nang gagamitin yun. Kasi naririnig natin ang lahat ng simbahan, siksik, liglig, at umaapaw. Hindi po pang giving yun. Okay? So ngayon, alam niyo po, napaka-importante na naniniwala ka sa Diyos at sa salita ng Diyos. Minsan, maraming Kristiyano naniniwala sa Diyos, mahal ang Diyos, pero hindi mahal ang salita niya. Ang problema kasi dito, relationship po yan eh. So how can you have relationship kay Lord kung hindi mo mahalin ang salita ng Diyos? Parang ganito, when you pray, you are demanding, you're asking favor from the Lord. But for you, that God will answer your prayer through the Bible only. Siguro minsan pwede rin yung may boses talaga, pero paano? Ang daming boses eh. Pero kung magbasa ka ng salita ng Diyos, doon mangungusap si Lord sa'yo. So ang mangyayari, magiging magandang halimbawa ka at lalalim ka. Kaya napaka-importante. Ngayon, ang tunay na Kristiyano ay hindi lang nakatingin sa langit. Dapat marunong ding humanda dito sa lupa. Dapat handa ka rin dito sa lupa. Di ba? Kasi meron yung sinasabi na you only live once. YOLO. Di ba? Ang totoo niyan, pwede kang mabuhay talaga ng isang beses lang dito. Okay? Dito lang sa lupa.
Anong sabi niya sa Hebrews 9:27? For all of us destined to die once after that judgment. Okay? So, sabi niya, ayan, ibang version to. In just as it is appointed for man to die once. O, minsan ka lang mabuhay Hindi ka pusa. Ang pusa daw siya. Nasagasahan, bukas buhay uli Bilib ka sa pusa, no? Pero ito, and after that comes judgment. So, kung isa lang ang buhay dito, napaka-importante na maunawaan mo. Lalo na kung nag-iedad ka ng 30-40, sis, kalahati ng buhay mo tapos na. Anong sabi niya sa Psalms 90 verse 10? Ang buhay daw natin ay 70. Blessed ka daw kung mabuhay ka ng 80. Pero kung lagi kang kumakain ng biryani, dampa, alangan, yun yan. Okay, mabuhay ka ng 85. Pero kung ang edad mo na kapatid, 30, 40, pare, kalahati ng buhay mo tapos na. Magseryoso ka na, magpalalim ka. O, di ba yan, So imagine, sabihin natin, okay, mabuhay ka ng 85 or 90. Pero ang tanong, naghanda ka ba nung andito ka sa lupa? Di ba? Kasi una, sabi niya sa Hebrews 19:27, nilagay mo doon, sis, for all of us destined to die once after that judgment. Paano ka i-judge ni Lord? Hahatulan ka, number 1, sa relasyon mo sa Panginoon. Okay? Sabi niya sa John 3:18, huwag kayo lang mag-stop sa John 3:16. Pumunta ka sa John 3:18. Basahin mo yan, bro. John chapter 3 verse 18. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. Oh, simple lang yan. Diyan ka lang hahatulan ng Panginoong Isus. Bakit ang Panginoong Isus? Kasi siya lang ang namatay 2,000 years ago. Walang tao na namatay para isave ka kundi ang Panginoon. Kaya nagkaroon ng resurrection. So, hahatulan ka kung naniwala ka o hindi. Iwan ko, ang dali-dali niyong maniwala sa open-minded ka ba? Sino dito yung nabiktima ng networking? Naalala ko 2009, nagbigay ako ng ilang dirhams din yung 1,000. Pinangakuhan ako. Open-minded ako Ayun, wala. Na-scam. Sino dito yung binigay yung account? Na-scam. Nawala yung laman ng account. Buti na lang, 2 dirhams. Amen. Sino dito yung laging namumulto? Kasi ang totoong multo tao Sino dito yung namulto ka 3 times, naniwala ka ba? O, di ba? Pero bakit kay Lord na namatay, bakit di ka naniniwala sa Kanya siya magsisave sa'yo? Bakit pag sinishare mo ang Panginoong Isus, wala kang time? Pero gusto mo naman pumunta sa langit. Alam mo, I have to admit na ganyan ako nung araw. Hindi ako naniniwala sa Diyos. But I came to realize, come on, pag hindi ko buksan ang isipan ko at maniwala kung sino talaga ang magsasave ng kaluluwa ko. Kasi we need to understand that when the Bible says that all of us destined to die once after that judgment, ang totoo niyan, sino dito yung nasubukan na nag-join ng lamay? And every time na umaatid ako ng lamay, bait niyan. Matulungin yan. Diba? Pero hindi nila masabi na dating marites din. Dating nangungupit din. Una, sinasabi na nila yung mga good things sa kanya kasi baka mamulto sila May isama ako Pero ano ang na-realize nyo doon? Alam niyo ako, pag every time na uwi ko may namamatay sa amin, yung 4 na uwi ko, yung twice may namatay, ang tinatanong ko doon sa namatay is, dyan na mag-i-start yung totoong buhay mo. Mag-i-start kasi yung totoong buhay pag namatay ka na physically. Kasi ang totoong ikaw, mabubuhay ka spiritually, eternal, pag namatay ka na. Ngayon, ang tanong,
nung nasa lupa ka, yung 70, 80 na binigay ni Lord, pinaghandaan mo ba? Prepared ka ba? Tama? Ikaw ba ay, kasi parang ganito yan. Yung mga worship team natin, praise God, palakpakan natin ang worship team. Every Friday, nagre-rehearsal yan sa yung isang hall natin sa Borjuman. Like 7 to 10, minsan 7 to 11, after kakain pa sila ng biryani, di ba? And then, pupunta sila dito, 5 o'clock, magre-rehearsal uli, bago yung 7:10 na service natin. Kahit sino, kahit artista na magagaling. Nung ako'y nagko-concert, joke lang po. Ay, wow. So tignan nyo lahat ng gagawin mo, may rehearsal yan. Yung ituturo ko dito, ilang beses ko yan na pinag-pray, inaaral. As ibibigay ko sa media, naku, 100 na versikulo to, sabi ng media. Hindi lang nila masabi. Amen? Pero, rehearsal yun preparation yun. Ngayon, binigyan ka ng 70 to 80. Rehearsal mo to para sa langit. So dapat hindi mo nilalaro yung 30, 40, 50 years na naiiwan dito sa lupa na binigay ni Lord kasi hindi mo alam kung bukas magigising ka pa. Kaya nga, magpasalamat tayo kasi ang nanggigising sa atin ni Lord, di ba? Hindi yung alarm clock. Kahit 3 alarm clock pa yan, pag decision ni Lord, yan magigising. Saan na yan? Sabihin mo sa kapatid mo, katabi mo, praise God, gising ka pa. Praise God, gising ka pa. Praise God, ginigising ka ni Lord kahit tamad kang magbasa. Kahit once a month ka magsimba. Amen? Oh. Sabihin mo sa kabilang church yun. Pero kailangan, unawain natin na minsan nakapokus ka dito. Yes, kailangan talagang magtrabaho ka. Kailangan pag 60 years old na ako, hindi na ako nagtatrabaho, may ipon na ako. Mag-aalaga na lang ako ng apo ko. Back subject pare. No? Alam mo yung nag-aalaga ng apo, back subject yan Alam mo kung bakit? Inalagaan ka. Yung anak mo nag-anak, inalagaan mo ulit, back subject yun. Kaya kayo, pag nagkaanak kayo, please, kukuha kayo ng magbabantay sa mga anak nyo. Kasi pag hindi kayo kukuha ng magbabantay sa anak nyo, yung nanay nyo magbabantay, yung anak nyo, pag nagkaanak yan, karyo rin ang magbabantay. Kung ano ang tinanim, siya ang aanihin. Amen? Hindi, ano nga mag-itsura? Yung mga nanay nyo, ayun mga mag-travel sa Russia, sa Iraq, sa ano yun, di ba? Travel ka, mami, ano? Yung mga biyanan nyo, travel ka, mami, sa Iran. So, enjoy ang buhay. Kagaya nito, itong inaanak ko na ito na Pugi. Diba? Pag yan, kailangan may nagbabantay dyan. Amen? So, ngayon kung ang magbantay yung nanay niya, ako, delikado. Pag nagkaanak yan, si AG na rin magbabantay. Ganun lang kasimple yun. Amen? So, bakit ko sinasabi to? Kailangan mga kapatid, tignan nyo napaka-importante kasi hahatulan tayo ng Panginoon. Paano ba tayo hahatulan ng Panginoon? Revelation 12 verse 12. Ay, Revelation 20 verse 12. Ilagay mo doon, sis. Basahin mo, bro. Thank you. Revelation chapter 20 verse 12. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done. Okay, maraming books yan. Pero importante yung isang book, yung book of life, may pangalan ka dyan. Pero, i-check nila, sabi nga doon sa Bible, ilagay mo doon sa next verse, sabi niya doon, na everyone, but I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. Diyan pa lang, mag-judge ka na ni Lord Yung mga green jokes mo, yung kung ano-anong pinagsasabi mo, pinagmamaritas, yung kung ano yung mga nakakailang buwan kayo, lait sa office niyo sa, di ba? Nakailang lait tayo, nakatatlong lait sis, di ba? Tapos nasa worship team ka.
Nasa ministry ka, nasa Bible ka, pero ilan ang namaritis natin ngayon? Nakasulat yan, kapatid, nakasulat. Kaya dapat mag-ingat. Amen. Kasi importante. Kasi lahat ng ginagawa natin, mabuti o masama, nakahayag po yan. Walang lihim. Kaya nga sabi niya sa Bible, for there is nothing covered that will not be revealed and hidden that will not be known. Sa Tagalog, walang lihim na hindi nabubunyag. So kailangan, itong preparation mo, kailangan ko yan. Kasi ang buhay, saglit lang. Ilagay mo sa James 4 verse 14. By the way, yung message ko, popcorn na. Pag sinabing popcorn, halo-halo. Okay, physical, spiritual, financial. Okay, go! Sabi niya doon sa James 4, lagay mo doon sis. Yan, basahin mo na. James chapter 4 verse 14. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanish. Ang buhay daw lang natin ay parang hamog. Totoo yun eh. Di ba? Alam niyo po ba na itong nangyaring gira ang dami nang nawalang tao? Praise God. Hindi ka napasama doon. Nawalan ka lang ng work. Amen. Nabawasan ka lang ng sahod. Pero, at least, praise God, buhay ka pa. Kasi alam mo, may purpose ang Diyos sa'yo. So, kailangan magpalalim po tayo. Okay? Ngayon, sino dito yung after na lalabas dito is i-challenge niya ang sarili niya. Kailangan lumalim siya. Okay. So, intro ko lang yun ha. I came here 2006. Tignan niyo to ha. 2009, nagkaroon ng global financial crisis dito. 2009. Maalala ko noon, kasi may license na ako noon, 2008, nagdadrive na ako dito. Maraming sasakyan sa airport, sa parking. Grabe, iniwan ng mga tao. Kasi nagkaroon ng global crisis eh. Ngayon, 2015, ito na naman, nagkaroon ng economic slowdown. And then, 2020, ayun, nag-COVID. Maalala ko ng COVID, around 50 na members ng church. Ako ang naghatid sa airport. Alam niyo po ba? Hindi po for good, for bad. Kasi pag sinabing for good, may pirang inuwi. Diba? May sisimulan na business. Pero kaya po for bad kasi ayaw naman talaga munang umuwi kasi walang ipon. Kaso nga lang, talagang nag-shutdown yung company, talagang wala ng trabaho. So, ang choice, umuwi. At doon ko nakita, ang daming hindi naghanda. Ang tagal nilang nagsisimba, nagmi-ministry. Sabi ko, naku, hindi sila prepared. And then 2026, ngayon, nag-gira. Anong napansin nyo doon? 5 to 6 years may nangyayaring kababalaghan. Panganib. Maaring economic slowdown, maaring famine, maaring COVID, maaring war. So ngayon dapat, makinig ka ngayong gabi, kahit bago ka, para prepared ka. Dapat ang title talaga nito, madala ka na. Sabihin mo sa katabi mo, madala ka na. Diba? Daming tao, hindi na dadala eh. Magdala ka. Marami akong kilalang ganyan. Ang hirap. Kaya ito, isisingit ko tong mensahe na to kasi minsan walang kadala-dalang Kristiyano. Dapat kung may salita ka ng Diyos, may wisdom kayo. Kasi napaka-importante po. Sabi niya sa 3 John 1 verse 2. Basahin mo bro. Thank you. 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Anong nakita niyo dyan? May tatlo. Financially, physically, spiritually. Dapat, hindi po pwede na lumalalim ka, pero
sakitin ka naman. Hindi rin po pwede, ang laki ng muscle mo, wala kang pira. Kasi kahit gaano kalaki ang muscle mo, hindi ka re-replyan ni sister. At hindi rin po pwede na marami kang pera, may muscle ka, wala ka namang relasyon sa Panginoon. So ngayon, ito napaka-practical na imimisis ko na to, pero didiinan natin ng konti para paglabas natin dito, kailangan prepared ka. Sabi ko nga, hindi ka lang dapat saved. Hindi ka lang dapat nakatuon dun sa langit. Dapat prepared ka kasi it will affect kasi yung eternal mo. Pag dito sa lupa, hindi ka naghahanda. Hindi pa pwede. Kaya, dalangin ko na maunawaan natin. So, ilagay mo dun sa John 15 verse 5. Nabasa na ni engineer yan kanina si Ian. Sabi niya dito, basahin mo bro. Thank you. John chapter 15 verse 5. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Oh. So, sino ang vine? Si Jesus. At sino ang sanga? Tayo. Dapat ang sanga, you should remain, abide, stay, connected sa Panginoong Hesus. Bakit kailangan mag-stay, bakit mag-abide sa Panginoong Hesus? Para mag-produce ka ng fruit. Ano yung mga fruit na yan? Galatians 5:22. Love, peace, joy, self-control, name it. 9 spirit yun. Hindi lang yun. Magiging pagpapala ka sa tao. Amen? Makakadala ka ng maraming kaluluwa sa paanan ng Diyos. You will grow spiritually at effective ang prayer life mo. So, see, Christian life is not about effort, but it's all about your connection to the Bible. So, kailangan talaga connected ka. Kasi number 1, Jesus is the source. Siya yung nagbuwis ng buhay, nagkaroon ng resurrection, pinagtagumpayan niya tayo. Pero kailangan, dahil isa kang sanga at connected ka kay Lord, siya yung Savior, Deliverer, Healer, dapat para ma-experience mo to, una, connected ka. And sabi niya, dahil we are the branches or tayo yung sanga, tayo po ay nagiging mabunga. Alam nyo, ganito po yan. Doon sa probinsya namin, maraming mangga yung lolo po namin doon. Pasensya na ako ang preacher, pag-uusapan natin yung lolo ko, okay? Mga around 13 to 14 ang mangga ng lolo ko sa halos 1 hektar doon sa bahay nila doon. So ngayon, kahit hindi namin i-sprayhan yon, nagbubunga pa rin yun. Pero darating yung every year, may season na may pinuputol kaming sanga kasi hindi na green-brown na. Pero pag yan kasi connected dun sa bahay, connected sa tree, yung sanga, green yan magbubunga. Pero meron yung season na itong sanga na to, puputulon namin, aakyatin ko, muntik pa akong mahulog. At yun, puputulin, panggatong namin. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang panggatong. Dapat ang isang sanga connected sa vine para green yan, fresh yan, nagbubunga. Maraming Kristiyano, hindi na green, brown na. Tingnan mo yung katabi mo, kulay brown ka na. Ay, no, brown. Pero minsan, alam mo, tingnan mo halata, pag yan kulay brown na or kulay green. Pag kulay green yan, masayahin. Nagtitik notes. Pag kulay green yan, nagbibigay. Tumutulong. Oh, by the way pala, praise God, may yung mga nag-donate at yung idinagdag sa ibibigay ng church, yung mga nawalan ng trabaho, may ibibigay si Brother Darwin na grocery.
Minsan, kaya kayo nag-eclipse kasi kulay green kayo eh. Pero pag kulay brown, kuripot, nakasimangot, nag-worship pero worship. Wala kasi kulay brown na kasi. Andito pero ang isip niya nasa satwa. Ako yung plancha doon, ako yung plancha talaga. Ako yung rice cooker, naku, baka yung itlog ko doon na naka-utang na loob. Kasi nga kulay brown. Yung sanga kasi naging brown na, hindi naging green. Yung sanga na yun, na-connected dun sa mangga na yun, kulay green yun, every season nagbubunga yan kahit hindi ini-spray. So kailangan tayo, para magbunga, dapat connected ka. Connection produces fruit. Yan. If you remain, if you abide, if you stay, if you continue in your relationship. Kasi, if you are connected, magkakaroon talaga ng ng growth, ng impact, ng anointing. Lahat ng hahawakan mo may nangyayaring himala. Every time you speak, may miracle. Every time na nagpipray ka, may nangyayari. Kapatid, magkakaroon ka ng trabaho. Amen? Kapatid, one day, mabubuntis ka. Diba? Amen? Pero kung hindi ka connected, kulay brown ka na Kristiyano, polluted ang kwan mo, kaya, anong marites ngayon? Kaya hirap ang buhay. Alam mo, hirap ang buhay pag hindi ka connected sa bahay. Okay, hindi ko na-explain yan kasi na-explain na ni Engineer. So, being saved, dapat connected sa bahay, pero being prepared is staying connected daily para sa supply, hindi ka mauubusan. Amen? Okay, ilagay mo sa John 15 verse 6. Pakibasa bro. Thank you. John chapter 15 verse 6. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. Ayan po. Yun yung tinatanggal namin noon, inaakit namin kasi ang pangit tignan. Yan yung sinusulog, pinanggagatong namin. At nung araw ko kasi, maraming baka yung lolo ko, sumayt-may nahuhulog sa bundok, so lagi kami nagbubulalo. Kaya sa edad ko na to, high blood na ako. Yun ang dahilan, joke lang. Pero masarap magluto sa kahoy. Sinong nakakapandon? Basin taga-probinsya dito. O yung mga private school yung hindi nag-imin. Tingnan nyo yan. So, this connection leads you to dryness, weakness, emptiness, full of challenges, depression, anxiety, stress. Kasi nga, wala eh. You are disconnected to the vine. So, you will lose direction. Walang tamang plano. Walang protection. At ito ang malala. Pag disconnected ka sa vine, listen, you're not going to experience eternal na buhay. Kaya seryosohin mo to. Ano man ang mangyari, alam mo, tignan mo to pag connected ka sa vine, nagmamature ka, you have a mature, yung maturity mo, yung faith mo nagmamature, naging strong. Kasi connected ka eh. Pero kung tignan mo, lulubog lilitaw ka, magkakaroon ng dryness, kung ano-ano napapanaginipan mo. Walang, listen, pakinggan ito. Alam mo na, ang kailangan mo na number one, lalo sa panahon ngayon is peace of mind. Tignan mo yung katabi mo, may peace of mind. Parang hindi ako convinced. Nakasimangot. Tinitignan yung oras. Alam mo, importante ang peace of mind. Diba? Yung pagkagising mo pa lang kay darling, hi! Pero ang sarap pag may peace of mind, lalo sa panahon ngayon. Amen. Dahil in the last days, you will experience difficulty. You will experience yung mga mapanganib na buhay. Importante ang kailangan mo dyan, peace of mind. Alam mo, pag may peace of mind ka, kahit bed space ka, kahit partition ka, kahit courtition ka, naghihilig ka agad. Pero kung wala kang peace of mind, kahit alas 4, kahit 5-star hotel yan, gising ka pa din. I would rather have peace of mind is live on a big space
staying in 5-star hotel, pero tourist na. May missile ba? May missile. So, i-check mo kung may peace of mind ka ba. Eh, minsan yung pagsisilbi mo, yung pagdidibo mo, yung altar mo. Alam mo ito yung sabihin ko sa inyo? If you always experience depression, anxiety in life, 100%, you don't read the word. You don't pray. You are disconnected. And huwag mong gawin yan. Nakakatakot. Kasi, ito pupunta tayo, itong mensahe na ito talaga, ito'y isisigit ko. Alam mo, if you are disconnected to the Bible, wala kang wisdom. Wala kang wisdom na mag-prepare. Alam mo, makinig OFW. Sinong OFW dito? Kailangan matuto po tayong magtabi, huwag magtabi. Amen? Sa lahat ng maraming tabi, maraming credit card, mag-repent kayo mamaya bago kayo lumabas. I was telling to the other couple a while ago, alam niyo, naging tanga ako dyan. For the past years, ang credit card ko lang naman, ang laman 15,000. Pero for the past 8-9 years, binabayaran ko yung percentage. Nung tinutal ko, 50,000. Ang tanga ko. Pero ngayon, at least nadala na ako doon. Hindi ko inulit. Ang pinaka-worst, alam mo na nga, inulit mo, ang tanga-tanga talaga. Alam mo kung bakit ganito? Okay, so spiritual, yun yung eternal. Ito yung physical, it affects kasi pag hindi mo pinaghandaan yung financial. So basahin muna natin sa Proverbs 6 verse 6 to 11. Go bro. Proverbs chapter 6 verses 6 to 11. Go to the ants, you sluggard, consider its way and be wise. It has no commanders, no overseers or rulers, yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. Okay? How long will you lie there, you sluggard? When will you get up from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest. And poverty will come on you like a thief, and a scarcity like an armed man. Yan. See, we should be wise because God expects preparation sa mga anak niya. Si Solomon, ang magandang halimbawa niya, ilanggam. Hindi lion. Hindi unggoy, langgam. Anong meron sa langgam? Walang pastor. Walang leader. Pero marunong magtabi at hindi nagtatabi. Tayo, may pastor na, may life group leader na, may Jesus pa. Connected sa vine. Pero parang bakit naghihirap ang karamihan na OFW? Hindi prepared. Alam niyo po ba na pag hindi ka prepared financially, it will affect your spiritual and your physical. Alam mo, pag lagi kang walang pera, laging sumasakit ulo mo. Tama. Hindi migraine yun. Pag wala kang pera, sumasakit ulo mo. Pag tapalan mo yun, nawawala eh. Kasi, kaya sumakasakit, kasi sahod mo auno at tres pa lang, wala na. So ngayon, kung ano-ano nang iniisip mo, so ngayon hanggang sasakit na lahat ng mga kalamnan mo. Pero, kung handa ka, hindi pa nagagalaw yung sahod mo last month, nung January, may sahod uli. Ay, ang saya-saya no? Ha? O, sino gusto mong magpalibre dito? Punta kayo sa akin, di ba? Pero pag
wala pang 1 week, ubos na yung sahod mo. Una. Ano? Umatin mo. Kasi nga, tignan nyo to. Paalala lang to. Minsan, wala ka nang wisdom. Tamad ka pa. Aside sa tamad, procrastination. Saka na sino dito yung pinag-uugas ng pinggan ng kapatid, ng nanay, bukas na. Hanggang tumigas na. Diba? Paalala ko tuloy si Mike at si Mark. Mike, ang naglalaba, si Mark. Ang kumukuha ng sampay, si Michael. Kunin mo na yung sampay doon. Mamaya, kuya, mamaya. Bukas, ganun. Yung sampay, 3 days na. Summer, ang tigas na. Kasama ko sa bahay natin. Pero yun yung magkakapatid. O, ikaw maghugas ha. Grabe yung pinggan, no? Di inuhugasan. Kasama ko sila sa bahay. Ako pa naghugas, ang kapal mo kayo. Kung sino man kayo, sana nagbago na kayo. Yung alam mo yung lagi mong, alam mo yung ito yun eh. Saka na mag-ipon. Alam mo yung may iPhone 17 kang, alam mo may iPhone 18 daw. Alam mo yung tao na may iPhone 17 tapos gusto ng iPhone 18 at walang pera, gusto niya kumuha, may tiniling yun. Oh! Kasi nga, ang problema nga kasi, the truth is, ang totoo niyan, ang langgam, walang leader, walang pastor, walang Jesus, pero may disiplina. Maraming mga OFW walang disiplina. Alam kong sinasabi ko kasi ganyan ako nung araw. Ang paa ko octopus, maya bumibili ng sapatos. Eh, minsan nawalan talaga ako, wala akong kwan. Nakikita ko yung sapatos, hindi mo naman piniging adobo. So, ang option ko, parata na lang sa baba. Ngayon, meron pang ganito. Alam mo, minsan ang OFW, minsan nakakainis na hindi mo alam kung generous talaga. Lalo ngayon. Di ba, may mga nag-graduate. Baka naman yung pamangkin mo, baka naman magpalitsyon ka, first honor siya. Wow! Di ba? So ikaw naman nagpadala, hindi alam ng asawa mo, yan, gira na ngayon, imbis na si Spire, nagkagira pa kayo. Di ba? Meron yung ikakasal yung kapatid mo, ate, baka naman, kakasal ako, baka. Grabe. Kumuha ka pa sa kapatid mo, yung kapatid mo nga hanggang ngayon, single siya pa. Ang daming mga, iwan ko, ang daming, hindi wisdom yun eh. Yung sige, padala. Alam mo, kailangan may limitasyon. Kasi, hindi ka bumabata, tumatanda ka. Eh kung nagka-what if, di ba? Hindi pa pwede. Ito, practical to ha. Kasi hindi po pwedeng ini-spiritualize kasi lahat. Kasi kung ini-spiritualize mo lahat, di okay lang, hindi mo na kailangan ng pera. Pupunta ako sa New Zealand, pupunta ako dun sa immigration. Praise God, may ticket na. Pupunta ako sa Starbucks, mag-PID tayo. We are hallelujah, may kape na. Hindi naman ganun eh. Ngayon, intindihin nyo to. Sino po dito talaga, be honest, yung may naitatabi monthly? Yun, galing sa ilong, amen. Napaka-importante, alam mo yung sinasabi ko sa mga leaders, hoy, pag wala kang naitatabi na 5,000, iganyan ang sahod mo, lagot ka. Sa sahod ka ng 20,000, walang 5,000 monthly. Minsan kasi, inong dati 5,000 ang sahod mo, nakakatabi ka naman ng 500. Pero bakit nung naging 20,000, wala nang naitabi? Kasi dati, nagsa-shopping ka lang once in 2 months. Nung naging 20,000 na, once a day na. Wala na itatabi. Sabi mo sa katabi mo, maglanggam ka. Amen? Kasi nakakaya. Isa kang Kristiyano. Alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka prepared.
Ngayon, nagkagera, nagka-COVID, wala kang datong ngayon. Tama? Ang sarap kaya yung mababawasan yung sakit ng ulo mo, magkakaroon ng... Alam mo sa totoo lang, saan nagagaling ang peace of mind kay Lord, di ba? Pero may peace of mind din naman kung wala ka ng utang. Ngayon, ikaw nangutang, walang peace of mind. Yung pinag-utangan mo, sinabihan mo, hindi ako makakabayad, wala na rin peace of mind, nandamay ka pa. So, tignan mo yun na mga kalungkuhan ng karamihang Kristiyano. So, accountability ko to na pastor na let us worship God, let us go deeper in the Word of God, let us have intimate relationship, let us worship Him in spirit and in truth. Tapos, hindi ko na ituturo to. Sino dito yung walang ipon, may iPhone? Sabihin ko sa inyo alam niyo po ba, sabi nila 70% daw the reason daw 70% nagdi-divorce ang mag-asawa dahil sa kwarta. 30% sa kwarto. Third party. Alam mo, pag lagi kang may pera, lalaki, yung asawa mo paganda ng paganda yan. Laging nasasalong yan. Diba? Tapos kung ano-anong pinaggagawa sa kilay, minsan pag ganun, minsan pag ganun. Diba? Kasi may pera eh. Pero pag wala ka, ang ipapakain mo lang sa kanya, karata, gano'n. Wala yan. Walang peace of mind yan. Kidding aside, how long will you lie down? How long you will lie? You sluggard. When you will get up from your sleep. Ito sabi ko, how long na, kailan ka ba talaga magtatabi? At how long na magtutulong ka sa pamilya mo? Ha? Minsan kasi, alam mo yun, pinaaral ang pamangkin, ikaw na nagpakasal, ikaw na nagpadidicate, ikaw na lahat-lahat. So uwi ka, 62 ka. Ang mahirap, nakalimutan ka na. Sabihin mo sa katabi mo, maging wise. Sisi, hindi ko kayo tinuturuan na maging madamot. Kailangan maging matalino kayo. Maraming Kristiyano mababait. Ang mababait na Kristiyano, upo ng upo. Padala ka naman, papansin ka, yung anak mo, oversoulon. Oh, yung kakatabi mo, yung isang ano yun, kapatid mo. Oy, papadala sa akin yung iwan. Tawagan mo rin. O yung pamangkin mo, si Kanunor din. Di ba? Di ba? Isa kang subo eh. Tama ba yun? Akala nila, paldo ka dito. Hindi nila alam, dumating sa point. Listen, dumating sa point. Nagkasakit ka, mag-isa ka, nagkaganon ka. Hindi nila alam yun, dumating sa point. Noodles lang, yung itlog, diwan dito. Minsan, kailangan may clarity dito. Sabihin nyo sa mga relatives nyo sa Pilipinas, huwag tayo masyadong, alam nyo, minsan akala kasi, minsan may mga relatives tayo, lalo pag hindi alam ang salita ng Diyos, yung anak ko nasa abroad, so magyayabang yan. Yan ba, nasa anak ng nasa abroad? Bakit ganyan sila? Wala, who cares? Sabihin niyo yung totoo, lalo ngayon. Ma, nabawasan ako ng 30% sahod. So yung papadala ko, adjust muna kayo. Pride kasi yan eh, pag hindi nyo sabihin eh. Kasi baka mag-iisip sila, paano kung wala ka na talaga? The truth will set you free. Tell the truth. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, tabi-tabi din. Imagine, lagi kang nasimba, lagi kang nagla-life group, lagi kang nagdi-devotion, pero bakit parang walang wisdom when it comes to your finances? Alam ko sinasabi ko kasi naging tanga ako minsan. At
ayaw ko na ulitin nyo. Ngayon kung gusto nyo ulitin, God bless. Wag na wag mo akong uutangan. Amen? Ito yon. Oh, may oras pa tayo mag-repent. Tignan nyo, ipunta muna natin dito si Sakwan, si Joseph kasi. Nagkaroon ng dalawang season to eh. Nagkaroon ng abundance. Ilagay mo dun sa Kwan, sis. Anong verse yun? Genesis 41 verse 47. Basahin mo, bro. Thank you. Genesis chapter 41 verse 7. During the 7 plentiful years, the earth will produce abundantly. Yan. So dito, si Joseph the Dreamer, nagkaroon ng season ng abundance. Pero, nagkaroon din naman ng famine. Ilagay mo sa Genesis 41 verse 30. Genesis chapter 41 verse 30. But after them, there will arise 7 years of famine, and all the plenty will be forgotten in the land of Egypt. The famine will consume the land. So si Joseph naka-experience ng abundance. Abundance comes from God. Inaalaw niya yan. And famine, sometimes inaalaw din ni Lord yan. Alam niyo kung bakit? Para pag nagkaroon ka ng abundance at dumating yung famine, ready ka. Tingnan nyo, si Joseph, nagkaroon siya ng revelation, ilagay mo dun sa muna, sa isang verse bago tayo buhay. Genesis 41 to 25. Basahin niyo yung buong chapter yan, pag-uwi niyo kung gusto niyo. Go anak. Genesis chapter 41 verse 25. Then Joseph said to Pharaoh, "The dreams of Pharaoh are one. God has revealed to Pharaoh that he is about to do." Ibig sabihin dito, bago dumating ang problema, nagbigay na ng Diyos ang direction. Now, for you na mabibigyan kayo ng direction ni Lord, pag nagkaroon ng famine, magbasa ka, mag-pray ka, magsimba ka, mag-attend ka sa proseso. So ngayon, si Joseph ang galing kasi nung nagkaroon ng abundance, nagtabi. Kaya nung nagkaroon ng famine, hindi nawalan. Alam mo, minsan nangyayari sa maraming Kristiyano, pag may abundance, gastos. Na dapat may direction ka dyan. Ito yung, tignan mo yung langgam mo, marunong magtabi. Kaya pagdating ng famine sa buhay nila, mayroon silang pagkain. Tayo, parang walang direction eh. Pero may salita ang Diyos. Na dapat, ngayon na may trabaho ka, ayos ang trabaho mo, dapat this is the time na magtabi ka ng magtabi. Kasi alam mo may darating na famine. 2009, 2015, 2020, 2026, yan, cycle niya na talaga yan. Every 5 to 6 years, nakita ko yan. Hindi ko alam kung hindi nyo pa nakikita. Baka ang isip nyo, last na to. Last na gira na to, okay na to. What if mag-continue to? Kanina lang binabasa ko, nagputukan na naman. Oh. So anong mangyari? Pag wala kang kagaya ni Joseph, so dapat ngayon, kung ikaw man ay may trabaho, praise God. Pero darating yung araw, dalangin ko. Ito, huwag niyong kakalimutan kasi kasama sa preparasyon mo to habang nagsisilbi. Ang totoo, mahirap magsilbi na walang datong. Alam mo, itong 5 na to, ilista niyo to. Pag wala kayo sa 5 na to, problema to. Inilista naman. Dirhams, dollars, piso, kwarta, money. Problema yan. Hindi pa pwede. Hindi pa pwede, kapatid. Itong message ko na to, talagang practical na dapat ito yung dapat na isang preparation kasi nakakita ko eh. Bakit ganito ka? Bakit ganyan ka? Nagbabasa ka naman. Bakit hindi mo ba nakita yung langgam? Hindi mo ba nabasa yung buhay ni Joseph? Ako kasi, nangyari sa akin noon, ay wala eh, hindi ako malalim. Of course, hanggang ngayon, lumalalim pa rin naman. Hanggang ngayon, pinoproseso ni Lord. But, praise God, glory to God, na-open yung mind ko sa ganito. And,
Every now and then, tinuturo ko talaga to. Sabihin mo sa katabi mo, tabi-tabi din. Okay? Sino may natutunan? Amen! Oh, sino yung gustong diinan mo pa? Amen! Tama na, Pastor. Ito, as we go on, na magsilbi sa Panginoon, kailangan marunong po tayo na makinig sa Panginoon. Let's go back to His Word, yung prayer life natin. Kasi, alam mo po, hindi problema po ang war, hindi problema ang COVID, hindi problema ang pagod. Problema kung ikaw hindi naghahanda. So dapat talaga naghahanda. Kailangan, minsan real talk kasi ito eh. Minsan kung hindi natin ito nababanggit, mahirap. So it's very important na tayong mga anak ng Diyos, kahit anong mangyari ko, kahit may family, kailangan prepared po tayo. So as I close, ang susi niya talaga simula ngayon, disiplina. Discipline. Ang isang karakter ng langgam, ang isang karakter ni Joseph, at yung mga ibang karakter sa Bible na marunong magtabi is the word discipline. Ang hirap kaya yun, sino dito yung nag-start mag-alikansya? After 3 days, binubuksan. Sarap ba ito? Sino dito yung bumili ng gold, after 1 month, bininta? Diba? Sino dito yung kabibili sapatos, after 1 week, baka naman, bago. Yung asawa din naman, sige, kunin mo yan, ako din ha. Masakit. Kaya nga dapat ang mag-asawa, isang galante, isang kuripot para nagpupuntra. Kasi pag nag-asawa ang dalawang galante, patay. Delikado ang dalawang galante. Tignan mo yung dalawang malungkot na kita. Problema yun. Ay dapat talaga balance eh. Diba? Dapat pangalan ng mag-asawa. Dapat si Ali, galante, si Efren, kuripot. Kasi Ilocano. Amen? Kasi dihay, kasi tibiyang. Pero kung, alam mo, sige, kunin mo, kukunin na ako. So, ngayon, ganga na kayo. O ano na, mag-away na tayo. Ito, pag kayo mag-loan, magtanong kayo sa akin. Kasi, saksakan ako ng loan, saksakan ng credit card. Ito isingit ko lang to. Ang credit card, kung may discipline ka, kumikita ka dyan. Halimbawa, 10,000 dirhams. May credit card ka. Nagastos mo 5,000, 6,000 a month. Bago ng due date or due na. Bayaran mo na yon, may points yun. Maaaring 200, 300 a month. Pero kung nagastos mo yung 10,000, hindi mo na binalik, ang babayaran mo na lang yung percentage, 500, 600 month, 10 years. Nga ka ngayon. So kung may disiplina ka, okay lang kumuha ka credit card, kikita ka dyan. Sabi ng masawa. Kuha ka na. Ako titira. Pwede kang mag-loan kung ibibili mo ng lupa at bahay. Pero kung mag-loan lang para pang Starbucks mo, pang shopping mo, kuminahon ka. Natuturuan tayo. Hindi kasi kailangan magturo ako ng ganito eh. Hindi kasi pwedeng purihin natin ang Panginoon. Pero habang tinataas mo, naku, 5 dirhams na lang pera ko dito. Sino kaya mauutangan ko dito? Lord, hipuin mo ang katabi ko. Jesus. Lord, si Pastor, alam ko, magbibigay yan, Lord. Dinaanan lang kita. Kasi ako minsan talaga, pag kinakausap ako ni Lord, bigyan mo yan. Pero pag kinakausap ako ni Lord, alam niya na yun na need niya talaga. Pero, pag alam ni Lord, huwag mong bigyan yan, gastador yan. Dadaanan ko talaga yan.
Listen, if you are connected to the vine, you are sensitive when it comes sa mga ganitong sitwasyon, family, you know how to help. Yun ang kagandahan pag connected ka sa vine. May natututunan tayo. So dapat, sabihin mo kasi sa katabi mo, ay! Okay, nalihan. Sabihin mo sa katabi mo, madala ka na. Now! Okay. Michael, bayaran mo to, sinira ng anak mo. Alam mo, lahat ng nangyayari dito may camera. Sa tatawag si Pastor Lydia, yung may-ari dito. Pastor Julius, your member broke the television. How did you know? I have a camera inside, pata. Diba? But again, listen, may natutunan tayo. Sabihin mo sa katabi mo, simula ngayon, maging langgam ka. Kasi hindi pwede kasi na-save ka lang. Dapat prepared ka. Kasi pag save ka lang, paano kung save ka lang? Pero hindi ka naman prepared kasi nga wala kang wisdom. Ano mangyari? Andyan ka, wala. Sa'yo ka manlilibre ngayon. Na dapat ang utak mo, sino kaya ililibre ko sa church ngayon? Sarap kasama yun eh. Pero yan na naman, sisigit na naman yan. Bilis, iwan natin yan. Pero yung nakikita ka, oh grabe, maglilibre na naman yan. Ang sarap kasama yun eh. Yung nakikita ka kasi generous ka, kasi alam mo nagtabi. Pag nakikita, nagkakaroon sila ng peace of mind. Pero yung nakikita ka, nadidepress sa'yo. Amen? Okay, tayo tumayo. Ay, sana man ito natutunan kayo, ano?